Ang binatang ito, si Litang, ay katatapos lang ng kanyang serbisyo militar at umuwi na, ngunit nalilito siya tungkol sa kanyang hinaharap at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Nagpasya si Litang na mag-aral sa universidad, tulad ng karaniwang ginagawa ng mga kabataan pagkatapos ng serbisyo, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad patungo sa malayong Canada. Bumalik si Litang sa kanyang sira-sirang inuupahang apartment at paulit-ulit na nanood ng mga video ng karanasan sa Rocky Mountains na gustong-gusto niyang puntahan. Natanggap niya ang isang pintura ng Rocky Mountains na binili niya, ngunit wala siyang martilyo para ipako ito. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Litang sa convenience store, dalawang customer ang dumating. Isang lasing na lalaki ang pumasok at hiniling kay Litang na kumuha ng isang pakete ng sigarilyo. Nang makita ang babala na ang sigarilyo ay maaaring masunog ang iyong ibon, hiniling niyang palitan ito ng iba. Binato niya ang ilang barya para sa bayad at gumawa ng malaswang kilos na nainis si Litang. Lumabas ang lalaki at hiniling na dalhan siya ng beer at tuyong pusit. Sinundan siya ni Litang at sinabing kailangan munang magbayad sa counter at maghintay. Ang kasama ng lalaki ay pinigilan itong magmalabis at pumasok sa tindahan, pumili ng pagkain at inumin ng magalang, at pinigilan ang kaibigan na manggulo pa. Naiinis si Litang sa kalat na iniwan ng dalawa. Pagkatapos ng shift, lumapit ang manager para sa turnover. Hiniling ni Litang na hiramin ang martilyo, ngunit hindi siya narinig ng manager. Happy text cuts off here, ang Litang sa isang madilim na eskinita. Nakita niya ang lasing na customer na nakahando sa isalupa. Akala niya lasing lang ito kaya umalis siya. Maya-maya, nakita niya ang kasama nito na naglalakad, kaya hiniling niya rito na iuwi ang kaibigan dahil magpapalakas ang ulan. Sinabihan siya ng lalaki na umalis at nagpatuloy sa paglalakad. Ginaya ni Litang ang malaswang kilos ng matanda kanina. Biglang humarap ang lalaki at sinuntok si Litang ng paulit-ulit sa mukha, sinabayan ng masasakit na panlalait. Naalala ni Litang ang high school, kung saan siya at ang kaibigang si Dong Han ay binuli ng 3 kaklase, kabilang si Nam, na sinipa at tinapakan siya sa mukha. Ngayon, tinapakan na naman siya ng lalaking ito sa mukha. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Litang na lumaban. Kinuha niya ang martilyo at malamig na hinampas ang lalaki sa ulo. Umuulan na. Tumayo ang lalaki, naglakad ng pauntol-untol, at bumagsak sa lupa, gumalaw ng bahagya. Natakot si Litang at nakakita ng 2 lalaki na papalapit, ngunit umatras ang mga ito. Biglang may babaeng naka-shades na may kasamang aso na nakatayo malapit. Ang aso, na may suot na guide dog harness, ay humantong sa babae palapit, dumaan kay Litang, at inamoy ang katawan ng lalaki sa lupa bago nagpatuloy. Mabilis na kinuha ni Litang ang kanyang bag at umalis. Sa eksena, tumakbo si Litang pauwi at nagmadaling pumasok sa banyo upang hugasan ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Pagkatapos, bumalik ang imahe ng lalaking hinampas niya, paulit-ulit na sinisisi si Litang sa pag-atake. May ina akong matanda na sa bahay at 3 anak na kailangang buhayin. Ngayong patay na ako, ano na ang mangyayari sa kanila? Naisip ni Litang ang senaryo kung saan siya hinuli ng pulis sa harap ng mga mata ng kanyang mga magulang at ate na puno ng pagkadismaya at ang kanyang ina na hinimatay dahil sa sobrang gulat. Maya-maya, kumatok si Dong Han para humingi ng matutuluyan dahil lasing na lasing. Sinimulan ni Litang na alamin kung gaano katagal ang makukulong sa kasong manslaughter. Biglang narinig niya ang malakas na tunog ng sirena ng pulis sa labas. Tumingin siya at nakita ang isang lalaki na inaaresto dahil sa away. Nagtaka si Litang tungkol sa 3 lalaki na nangbuli sa kanila ni Dong Han noong high school. Siguro mga walang kwenta pa rin ang mga iyon, ano? Sabi ni Dong Han, hindi, matagumpay na sila. Isa nagmalaki ng mamahaling kotse sa Instagram, isa naging government official na grade 7, at ang isa may masayang pamilya. Bakit kaya ang mga hinintay na iyon pa ang naging matagumpay? Naalala ni Litang na bago siya magmilitar, nagkaroon siya ng sikretong relasyon sa isang babae sa Go Club pero hindi ito nalaman ng kanyang girlfriend. Noong high school, ninakaw niya ang tablet ni Dong Han pero hindi siya napaghinalaan. Parang lahat ng sitwasyon ay pabor sa kanya. Para makagawa ng alibi, sinabi ni Litang kay Dong Han, dumating ka dito ng 1-0 kanina, di ba? Pero sumagot si Dong Han, 11 ako dumating. Naalala ni Litang na iniwan niya ang martilyong hiniram sa convenience store sa eksena ng krimen. Kinabukasan, si Detective Kang ay dumating sa lugar kung saan namatay ang lalaki para mag-imbestiga at nakakita ng bag ng gamit mula sa convenience store. Habang nasa bahay si Litang, tumawag ang manager ng convenience store at hiniling na mag-substitute siya dahil absent ang ibang empleyado. Sumilip si Litang sa labas pero natakot lumabas. Pumasok si Detective Kang sa convenience store at hiniling sa manager na kopyahin ang footage. Lumabas si Detective Kang at nakasalubong ang 2 estudyante na humiram ng lighter. Nang magmalaki ang isang estudyante, natuklasan nilang pulis si Detective Kang. Dinala ang 2 sa presinto, binigyan ng chewing gum, at sinermunan ni Officer Park.
Sinuri ni Detective Kang ang kiki at nakita na si Lee Kang-hoon, ang biktima, ay bumili sa tindahan kagabi. Sa footage, hawak ng empleyado ang martilyo pero mailangan na humarang sa kamera. Pagkatapos, nakitang umalis ang empleyado na may daladalang backpack. Bumalik si Detective Kang sa tindahan at tinanong sa manager, sino ang empleyado kagabi? Sa oras na iyon, dumating si Litang para magtrabaho. Sabi ng manager, may pulis na gustong makipag-usap sa'yo. Dinala ni Detective Kang si Litang sa labas at tinanong, yung dalawang lalaki, ginawa ba nila itong bastos na senyas sa'yo, naghagis ng pera, at pinilit kang magsilbi sa kanila, tapos umalis nang hindi naglinis, kaya mo sila pinatay? Nagulat si Litang, pero ngumisi si Detective Kang at sinabi, joke lang. Pagkatapos, tinanong si Litang kung ano ang narinig niyang pinag-usapan ng dalawang lalaki. Sabi ni Litang, nagkwento sila tungkol sa pamilya, sinabi ng isa na mahirap ang buhay dahil may matandang ina at 3 maliliit na anak sa bahay. Biglang dumating si Dong Che, ang junior officer, at ibinalita kay Detective Kang na natukoy na ang fingerprints nagpatayan ang dalawa. May saksi raw na nakakita sa kanilang nag-away habang lasing, ang isa gumamit ng ladrilyo, at ang isa naman gumamit ng speaker para depensahan ang sarili. Habang pauwi sa kotse, sinermona ni Detective Kang si Dong Che dahil nagsalita ito ng detalye ng kaso sa harap ng saksi, sinabihan na mag-ingat. Bumalik si Litang sa eskinita kung saan nangyari ang krimen kagabi at napansin na sakalang inayos ang kihi sa lugar. Ang asawa ni Lee Kang-hoon ay tinawag sa presinto para magbigay ng salaysay. Sabi ng babae, 3 taon na ang nakalipas, dinala ng asawa niya si Kim Moon-jin sa bahay, sinabing katrabaho ito. Magiliw at palakaibigan si Kim Moon-jin, binibigyan ng baon ang mga anak niya, at naaalala pa ang kanyang kaarawan, hindi tulad ng asawa niyang laging lasing. Gumamit si Kim Moon-jin ng matatamis na salita sa kanya, hanggang sa pumasok ito sa kanyang kwarto, isinara ang pinto, at nagawa nila ang hindi dapat. Nadama ng pulis na lohikal ang motibo ng pagpatay sa isa't isa ni Kim Moon-jin at Lee Kang-hoon. Sino ba ang hindi magagalit kung kinama ng kaibigan ang asawa? Pinaimbestigahan ni Detective Kang ang background ni Kim Moon-jin dahil parang pamilyar ito. Gabi na, habang mag-isa si Detective Kang sa presinto, dumating si Officer Park Hyuk at ibinalita na peke ang pagkakakilanlan ni Kim Moon-jin at siya pala ang hinintay na si Jelbu 2 mula 2009. Karma nga naman. Samantala, habang kumakain sina Litang at Dong-han, narinig nila sa balita na natukoy ang biktima sa pagpatay sa eskinita, si Kim Moon-jin, at pagkatapos ng FFI test, siya raw ang suspect sa serya ng pagpatay noong 2009. Si Jelbu 2, isang sociopath na bihasa sa manipulasyon, pagsisinungaling at pagpapanggap. Dating pumatay siya ng buong pamilya para sa insurance money, at marami pang ibang pagpatay na itinago ang bangkay. Kinabukasan, lumabas si Litang ng bahay, panatag dahil wala siyang kinalaman sa kaso, at si Kim Moon-jin ay karapat-dapat mamatay. Pero sa bahay ng babaeng naka-shades, naroon ang martilyong ginamit ni Litang sa krimen. Kinabukasan, bumili si Litang ng bagong cellphone at pumunta sa convenience store para mag-substitute sa katrabaho. Nakasalubong niya ang babaeng naka-shades na bumibili ng sigarilyo. Hiniling nito kay Litang na bigyan siya ng 2 milyon won cash. Sinabing kita pa rin niya ang daan at ipinakita ang isang mata na nasunog. Tinanong kung ano ang pakiramdam ng pumatay. Hindi ko alam paano mo ginawa, pero kailangan ko ng 2 milyon won bukas, at siguro wala ka ng martilyo, no? Pagkatapos, umalis ang babae kasama ang aso, habang natakot si Litang. Mabilis siyang bumalik sa tindahan ng cellphone para ibalik ang binili, pero sabi ng may-ari, nabuksan na ang screen protector, kaya hindi maibabalik, maliban na lang kung bayaran niya ang buong halaga ng installment. Sa halagang pang second hand lang maibebenta, sinuri ni Litang ang kanyang bank account at 172,000 won na lang ang natira. Naghanap siya ng part-time na trabaho pero mga scam lang ang nakita online. Pumunta siya sa manager ng convenience store para humingi ng advance sa sahod. Pero sabi ng manager, noong 1 taon, nagpa-advance ang isang empleyado tapos tumakas. Mula noon, hindi na ako nagpapahiram. Pero pagkatapos ng paulit-ulit na pakikalusuhan, nakakuha si Litang ng halos 1 milyon won, pero kulang pa rin sa hinintay ng babae. Umuwi si Litang, kinuha ang savings na inilaan ng ina para sa bahay, at mabilis na tumakas. Pumunta siya sa bangko at kinuha ang lahat ng pera sa savings. Dinala ni Litang ang bag ng pera sa tindahan, palaging nakabantay sa pinto kung darating ang babaeng naka-shades. Gabi na, dumating ang manager at sinabi, kanina, may kakaibang babae na pumasok. Akala ko bulag siya, pero parang tinititigan niya ako. Mabilis na lumabas si Litang para hanapin, at nakita ang isang pakete ng sigarilyo sa mesa, kasama ang note na magkita ng 12 bukas sa bahay na may berdeng gate.
Kinabukasan, pumunta si Litang sa bahay ng babaeng naka-shades. Naghanda ito ng kape at sinabi, ayoko sa tao kaya naglalakad ako sa gabi. Kasama ang palad, nakakita ako ng patay. Ikaw ba ang pumatay sa dalawang lalaki? Umiling si Litang, inilabas ang pera para bilangin ang babae, pero biglang nagbago ang isip nito at hiniling na magbigay si Litang ng ganoong halaga bawat buwan. Nang magmalaki si Litang, inilabas ng babae ang martilyo at sinisi si Litang sa pagiging kriminal nito. Sino bang maglalakas loob nito para lang sa 2 milyon won? Bayaran mo ng buo sa katapusan, kung hindi, mabubunyag ang sikreto mo. Galit na galit, kinuha ni Litang ang martilyo at sinabi, 2 milyon won lang ang ibibigay ko at kukunin ko to. Habang umalis, sinabi ng babae, sa iyo kang university ka nag-aral, batch 18, di ba? Gusto mong sirain ang kasal ng ate mo? Madalas din sa simbahan ang nanay mo, pero siguro hindi na siya makakaharap doon. Lumingon si Litang, tinanggal ng babae ang shades, ipinakita ang sira niyang mata, at nagbanta, advanced na ang forensic tech na yon. Sigurado akong nasa bahay ko na ang ite mo. Kapag nagsalita ako, rerepasuhin ang buong pamilya mo. 15 taon ka makukulong. Paano ka mabubuhay na may kasong murder? Magmakaawa ka, babawasan ko ang pera. Sumuko si Litang at sinabi, tulungan mo ako, pakiramdam niya naging aso siya, kinukulungan ng babae, at kailangang tumakbo kapag tinawag. Ayaw niyang magpaapi habang buhay, kaya kinuha niya ang martilyo at hinampas ang babae, na hindi na makapikit. Kinuha ni Litang ang pera, mabilis na umalis, at isinara ang pinto. Tumakbo ang aso sa amo nito at dinilaan ito. Lumipas ang mga araw, 2 kahon ng gatas ang dumarating araw-araw, pero napansin ng delivery man na walang kumukuha nito. Sumilit siya sa pader at nakakita ng nakakakilabot na eksena. Pumasok ang pulis sa bahay, at sina Detective Kang at mga kasamahan ay nangolekta ng effective samples. Natagpuan ni Detective Kang ang 2 kontrata ng life insurance sa drawer, habang sa labas, hinabol ng mga pulis ang guide dog na patuloy na naghukay ng isang bagay, at natuklasan ang isang bungo sa ilalim, kasabay ng 2 tuyong kalansay. Ang biktima, si Seo Jong-oke, kasama ang 2 kalansay, ay siniyasat ng forensics. Iniulat ng forensics kay Officer Park na walang ibang fingerprints sa takure at plastic na baso ng kape, at ang kape ay walang ifite maliban sa biktima. Puro laway ng aso ang nakita sa paligid, malamang dinilaan nito ang lahat. May fingerprints mula sa doorknob hanggang sa mesa at sahig. Umuwi si Litang, humiga ng walang buhay sa sahig, at paulit-ulit na lumilitaw ang imahe ng babae. Sinuri niya ang cellphone at nakitang maraming missed calls mula sa manager ng convenience store. Naisip niyang tumakas ng tuluyan pero walang lakas ng loob. Nang susubukan ulit, may kumatok si Donghan. Binuksan ni Litang ang pinto, binigyan ng pera si Donghan para umalis, pero sinuntok siya nito dahil sa pang-insulto. Inamin ni Litang na ninakaw niya ang tablet ni Donghan noong high school. Sabi ni Donghan, alam ko na yon, pero nagpanggap akong hindi alam kasi naging mabait ka sa akin pagkatapos. Hindi ko alam kung masama o mabuti ka, pero magpatuloy ka na lang bilang walang kwenta. Itago mo yung pera. Gabi na, dinala ni Officer Park ang guide dog sa isang vet clinic, pero biglang tumahol ito ng malakas sa harap ng isang karaoke bar kung saan nag-iisa si Litang. Natanggap ni Litang ang text mula sa isang pulis na nagsabing idinemanda siya ng manager ng convenience store dahil sa hindi pagbabayad ng sahod. Sa labas, ang 2 estudyanteng hinuli ni Detective Kang dati ay nakatingin kay Officer Park, nagplanong gumanti. Ang isa, may hawak na boteng alak, ay napigilan ng kasama, pero hinawakan pa rin ito ang basag na bote at sinaksak si Officer Park, na bumagsak sa lupa habang tumakas ang aso at ang 2 estudyante. Lumabas si Litang mula sa karaoke bar, at nabasa ang balitang patay na ang bulag na babae, na pumatay rin daw sa kanyang mga magulang. Napagtanto ni Litang na ang 2 hinintay niya ay nararapat mamatay, at wala pang ebidensya ang pulis parang nanalo sa loto. Sa madilim na eskinita, nakita ng 2 estudyante si Litang, patuloy na hinamak at siniraan siya, at naramdaman ni Litang ang pangingilabot sa batok, tulad noong bago niya hinintay ang 2 dati. Kinaumagahan, ang 2 estudyante ay nakahandusay na sa isang bakanteng lote. Nagising si Litang na may dugo sa mukha, kasama ang isang ladrilyo, martilyo, at papel na nagsasabing, tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong, nickname only for hero. Dati, si Seo Jong-oke ay isang rebeldeng babae na mahilig mag-party. Isang gabi, sa isang kwarto kasama ang 3 kaibigan at maraming bote ng gas, sinindihan niya ang sigarilyo gamit ang lighter, na nagdulot ng sunog, nasira ang isang mata niya, at makalipas ang ilang panahon, siya ay
Sinadya rin ni Seo Jeong-ok na gumamit ng parehong paraan para patayin ang kanyang mga magulang, pero nagising ang kanyang ina dahil sa malakas na amoy ng gas. Kaya nagpalit siya ng plano para makuha ang malaking insurance money ng kanyang mga magulang at pinili ang Harbin bilang libingan nila. Nabasa ni Detective Kang ang isang post mula sa isang babaeng nagsabing pinsan siya ni Seo Jeong-ok na walang tigil sa pagsumpa sa yumaong pinsan. Kaya naman, kasama ang kanyang junior, pumunta si Detective Kang sa isang workshop para hanapin ang babaeng iyon. Inamin ng babae na siya ang sumulat ng post, ipinakita ang peklat sa kanyang mukha, at sinabi, noong elementary, binuhusan ako ni Seo Jeong-ok ng kumukulong tubig dahil likas na ganoon siya. Ang dahilan niya, hinawakan ko raw ang gamit niya, pero sinadya niyang patayin ako at tumawa pa pagkatapos. Si Officer Park, na na-discharge na mula sa ospital matapos masaksak noong nakaraang gabi, ay binati ng mga kasamahan dahil nakaligtas. Dinala niya ang kanyang larawan sa boss at humiling ng early retirement, dahil natakot ang kanyang asawa na baka mamatay siya anumang araw bilang pulis. Balak niyang magbukas ng Japanese shop para mabuhay. Dumalo si Detective Kang sa burol ng isa sa dalawang estudyanteng sumaksak kay Officer Park, pero sinampal siya ng ina ng namatay dahil tutol ito sa autopsy ng anak at sinisi ang mga pulis na inutil dahil hindi pa nahuli ang pumatay. Sa kotse, ikinuwento ni Detective Kang sa junior na ang anak ng babae ay kriminal din noon. Hinawakan ko ang kaso ng isang grade 7 student na si Kang Jeong-seo, laging may dalang kamera. Si Jeong-seo ay ginawa ng masama ni Kang at Lee, dalawang estudyante, isang gabi sa isang damuhan na nagdulot ng matinding trauma kay Jeong-seo. Isang buwan pagkatapos, nagpakamatay siya. Pero ang ina ng suspect ay nanggulo sa buro ni Jeong-seo. Sinabing kusang loob daw si Jeong-seo sa anak niya at hinintay ang ama ni Jeong-seo na mag-ayos. Hayagan niyang siniraan si Jeong-seo sa burol. Galit na galit ang pamilya ni Jeong-seo, pero hindi siya tumigil. Nakaligtas ang anak niya dahil menor de edad, habang ang ama ni Jeong-seo ay namuhay sa galit. Araw-araw, ang dalawang iyon ay nanggulo at nagnakaw. Hindi pa ako ama, pero kung ako ang tatay ni Jeong-seo, matagal ko nang pinatay ang dalawa. Sumagot si Dong Che na pupuntahan niya ang magulang ni Jeong-seo dahil baka ang ama ang pumatay sa dalawang estudyante para sa katarungan ng anak. Pumunta si Detective Kang sa convenience store para imbestigahan ang pagbisita ni Seo Jeong-ok. Sabi ng manager, 5 araw lang ang tinitira ng footage dito bago mabura. Nang tanungin tungkol kay Litang, sabi ng manager, umuwi siya ng advance salary ko tapos tumakas. Pero parang hinintay niya ang bulag na babae noong isang gabi. Nagdesisyon si Litang na mag-text sa may nickname na Only for Hero at inimbita siya sa isang secret chat group kung saan otomatikong nabubura ang mga mensahe. Pagkatapos ng 3 segundo nang tawagin siya sa pangalan ng taong may nickname na Only for Hero, agad na binlock ni Litang ang kontak nito, pero may kumatok sa pinto, at nang sumilik siya, isang mailman ang naroon, at nang buksan ang sulat. Isang summon mula sa pulis ang laman dahil sa pagnanakaw ng advance salary mula sa manager ng convenience store. Si Detective Dong Che ay nagmaneho patungo sa bahay kung saan dating nakatira si Jeong-seo, at dinala siya ng amang si Kang Sang-muk sa kwarto ng anak. Ipinakita ang mga larawang kuha ni Jeong-seo, kasama ang mga kaibigan, at sinabing mabait at mapagbigay ang anak niya, kaya niya pinatay ang dalawang lalaki. Agad siyang dinala sa presinto para magbigay ng salaysay. Sinabing gumamit siya ng ladrilyo sa mga lasing na lalaki nang makita niyang oportunidad iyon. Ipinakita ni Detective Dong Che ang resulta ng interogasyon kay Detective Kang na kumpirmadong si Kang Sang-muk ang pumatay sa dalawang estudyante para sa anak. Dinala ni Detective Kang ang salaysay, pumasok sa kwarto, at hinintay na pirmahan ito ni Kang Sang-muk. Pagkatapos ay inaya siya sa labas para manigarilyo, pero sinabi nitong matagal na siyang tumigil. Biglang tinanong ni Detective Kang, hindi ikaw ang pumatay, di ba? Walang nikotina ang mga biktima, pero may paso mula sa sigarilyo, at hindi ka right-handed. Galit na kinausap ng boss si Detective Kang sa labas, sinisisi siya sa pagsira ng kaso dahil perpekto ang motibo ni Kang Sang-muk, pero iginiit ni Detective Kang na right-handed ang pumatay gamit ang ladrilyo at may itinago ang ama. Samantala, nagpasya si Litang na tawagan ang Criminal Investigation Unit para sumuko, at naisip ng pulis na tungkol ito sa summon, kaya hinintay siyang dumating ng Shamseki sa presinto. Inihanda ni Litang ang pera sa 2 envelope para isauli sa kanyang ina at sa manager, at inilagay sa bag ang isang upos ng sigarilyo at 2 ebidensya ng krimen. Natanggap ni Detective Kang ang mensahe na darating si Litang ng Shamseki, habang ibinalita ni Dong Che na sinabihan na niya ang ina ng 2 biktima na natukoy ang suspect, at si Kang Sang-muk ay pinalaya. Lumabas si Kang Sang-muk mula sa presinto, pero dati, nakatanggap siya ng kahon ng laruang superhero car na may matalim na kutsilyo sa loob.
Noong gabing iyon, sinundan niya ang dalawang estudyante na gumahasa sa anak niya, gamit ang kutsilyo, at nakatanggap ng mensahe mula sa Oliforjero na, "Gawin mo na, ako ang bahala sa iba." Nanginginig siya at hindi makapumatay, pero nawala ang dalawang estudyante, at biglang nasagasaan siya ng kotse. Sina Detective Kang at Dong Che ay tumakbo at nakita ang ina ng isa sa mga biktima bilang driver. Pumunta si Litang sa igsi, inilagay ang pera para sa kanyang ina, pero paglabas, biglang hinintay ng dalawang sakay ng motorsiklo ang kanyang bag, natumba siya, at pagkatapos kunin ang pera mula sa envelope, itinapon ng mga magnanakaw ang bag sa ilog. Dinala si Litang sa ambulansya, at naitala ng pulis ang insidente ng pagnanakaw, kasama ang lahat ng ebidensya para sa kanyang pagsuko. Nawala na rin ang ebidensya ni Litang, at dinala siya sa ospital kung saan ginagamot si Kang Sang-mook. Tinanong ni Detective Kang ang ama, "Balak mo bang pasanin ang lahat ng kasalanan para sa tunay na salarin?" Pero sumagot si Kang Sang-mook, "Ako ang pumatay sa dalawa para pagbayarin sila sa ginawa kay Jeong Seo. Gumaan ang pakiramdam ko." Sabi ni Detective Kang, "Kung gusto mong pagbayarin sila, dapat sa loob ng batas." Lumabas ang detective. Binendahan ng nurse ang sugat ni Litang, habang inilabas si Kang Sang-mook para makapagpahangin. Natanggap niya ang mensahe mula sa Oliforjero, "Irerespeto ko ang desisyon mo, salamat sa lahat." Napansin ni Kang Sang-mook si Litang na lumalabas, at habang abala ang pulis sa cellphone, sinundan niya si Litang gamit ang wheelchair, pero natisod at nahulog. Bumalik si Litang para tulungan, pero sinabi ng ama, "Umalis ka na, may pulis dito." Tanong ni Litang, "Ikaw ba ang nag-text sa telegram? Ikaw ang nag-uwi sa akin noong gabi? Ikaw rin ba ang may kinalaman sa pagnanakaw kanina?" Sumagot si Kang Sang-mook, "Hindi, ipapaliwanag sa iyo sa telegram." "Bilisan mo, salamat." Mabilis na tumakbo si Litang pababa ng hagdan. Nakita siya ni Detective Kang, kaya tinawagan ang investigation unit para itanong kung sumuko na si Litang, pero hindi pa raw. Bumalik si Kang Sang-mook sa kwarto, pinanood ang video ng anak noong bata pa. Naalala ang paghingi nitong tumigil siya sa paninigarilyo, kinuha ang mga gamot, nilunok, at bumagsak. Ang totoo block G's content policy noong nakaraang gabi, nakita niya si Litang na nakikipaglaban sa dalawang estudyante. Balak ni Litang gumamit ng ladrilyo, pero sinugod siya ng isa, nagpagulungan sila sa bakanting lote. Sinuntok si Litang ng paulit-ulit, pero nakuha niya ang ladrilyo, hinampas ang isa sa ulo, at ang isa pang sumugod ay hinintay rin ang ladrilyo, napatay, at nahimatay si Litang. Hinabo ni Detective Kang si Litang, pero natanggap ang tawag mula sa nurse tungkol sa kondisyon ni Kang Sang-mook, kaya nakatakas si Litang. Bumalik ang dalawang detective sa ospital, nakitang iniligtas si Kang Sang-mook sa pamamagitan ng stomach pumping. Binuksan ni Litang ang telegram, pero na-delete na ang Oliforjero account. Dati, si Kang Sang-mook at isang estranghero ang nagdala kay Litang pauwi matapos patayin ang dalawang estudyante. Ikinuwento ni Kang Sang-mook sa estranghero na si Jeong Seo ay naghirap ng 16 na oras sa ospital bago namatay at gusto niyang pagbayarin ang mga salarin. Nangako ang estranghero ng tulong, suot ang isang superhero logo shirt. Pumasok ang ate at mga magulang ni Litang sa kanyang inuupahang apartment, pero wala siya roon, tanging isang liham ang natira. Humihingi ng tawad sa pagiging padalos-dalos at mga pagkakamali, sinabing pupunta siya sa Canada ng palihim. Nangakong magiging mabuting tao at babalik. Sumakay si Litang sa bus, tiningnan ang kaunting pera sa bank account, at pinanood ang balita tungkol sa dalawang estudyanteng hinintay niya. Nalaman na sila ang mga kilalang bully sa eskwela na nangmolestya ng mga babae. Sinubukan niyang hanapin ang Oliforjero pero walang natagpuan. Sinuri ni Litang ang mga kahihinatnan ng hindi pagtungo sa investigation unit kahit may summon, at nagpalaboy-laboy siya sa mga subway train, walang malinaw na destinasyon. Isang matabang lalaki na may salamin ang lumapit, sinabing, "Ako si Oliforjero, hindi ako kakaiba, nandito ako para tulungan ka." Sumakay si Litang kasama ang lalaki patungo sa bahay nito, at pagpasok, nakita niya ang maraming superhero figurines. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Ron Bin, ang magiging katuwang niya, at ipinakita ang profile ng 4 na hinintay ni Litang, sinabing, "Noong gabing iyon, kasama ko si Kang Sang-mook na naghatid sa iyo pauwi. Ano ang pagkakatulad ng mga kasong ginawa mo? Lahat sila karapat-dapat mamatay. Hindi mo sinisira ang ebidensya, pero kusang nawawala ito, di ba? Parang plano ng langit na ipagpatuloy mo ito. Gusto kitang kasama sa paglilingkod sa hustisya. May 50 milyon won ako, ibibigay ko sa iyo kung makikipagtulungan ka. Kapag sumali ka, tutulungan kitang makatakas sa pagtakas."
Nagdalawang isip si Litang. Kinabukasan, patuloy na kinumbinsi siya ni Ron Bin, ang ginagawa natin ay paglilinis ng basura sa lipunan. Hindi ba't may kakayahan kang makilala ang mga kriminal, at nawawala ang mga bakas mo? Sa gabi, sinabi ni Ron Bin na hinintay ang pagkikita nila, at nang tanungin ni Litang tungkol sa dalawang kasama nito, sumagot si Ron Bin, nakilala mo na ang isa, at ang isa pa, hindi natin kailangang makita. Nang makatulog si Ron Bin, pumasok si Litang sa isang secret door. Nakakita ng maraming dokumento, pera, at iba't ibang uri ng armas, kinuha ang isang stun gun, at isinuot ang jacket bago lumabas. Nagising si Ron Bin. Suot ang uniformero jacket, naglakad si Litang sa kalye, nabangga ang isang naka-vest na lalaki, at muling nagising ang pagnanasang kumilos. Ang lalaking iyon, isang prosecutor, ay uminom kasama ang mga tauhan, binigyan ang isa ng credit card para magpatuloy sa party, at umuwi mag-isa. Nagpanggap si Litang bilang driver, kinuha ang lasing na prosecutor, pero napansin ng lalaki na mali ang dinadaanan pagkatapos makipag-usap sa asawa sa telepono, at biglang chinok siya ni Litang ng stun gun. Pagkagising, nakatali siya sa upuan, humingi ng awa, grade 7 pa lang ang anak ko. Anong kasalanan ko para gawin mo to? Hindi alam ni Litang ang kasalanan nito. Dumating si Ron Bin, ikinonekta ang cellphone ng prosecutor na may larawan ng masayang pamilya sa laptop, hinak ang security, at ipinakita ang ebidensya ng mga krimen ang prosecutor. Lumapit si Litang, hinintay ang armas, at ang prosecutor ay natagpo ang lumulutang sa ilog, sa malamig na tingin ni Litang at Ron Bin. Samantala, pumunta ang ate ni Litang sa convenience store para magtanong sa manager tungkol sa kinaroroonan ng kapatid. Ikinuwento ng manager kay ate ni Litang ang lahat ng ginawa ni Litang sa kanya. Pagkatapos ay pumunta ang manager sa Investigation Bureau, sinabing na isauli na ng pamilya ni Litang ang buong advance salary at binawi na ang demanda. Isang special investigation team ang nabuo para sa mga misteryosong kaso kamakailan, pero pagkatapos ng 4 na buwan, walang bagong lead, kaya natapos ang investigasyon. Sinabi ng team leader kay Detective Kang na si Kang Sang-mook ang pumatay sa 2 estudyante, at ibang sala rin ang sa kaso ni Seo Jeong-ok. Pero iginiit ni Detective Kang na iisang serial killer ang may gawa nito at siya na lang ang mag-imbestiga. Nilapitan ni Detective Kang si Detective Kim, hinikayat itong sumali sa kanya. Sa bahay, pagbukas ni Ron Bin ng pinto, nakita si Detective Kang na naghihintay. Ipinakita ni Detective Kang ang mga file ng murder cases para suriin ni Ron Bin kung serial killings nga, pero sinadya ni Ron Bin na sabihing magkakahiwalay ang mga kaso dahil iba-iba ang armas at paraan. Nang tanungin tungkol sa kaso ng prosecutor, alam ni Ron Bin na siya nga iyon at detalyadong inilarawan ang paraan ng pagpatay, lokasyon at bilang ng saksak. Dumating ang isang delivery man para kay Ron Bin at tinawagan ni Detective Kang ang isang kasamahan, sinabing, muli kang pumasok sa internal system ng prosecutor's office, ha? Kami lang ang nakakaalam ng kaso ng prosecutor. Binuksan ang pinto para kay Detective Kim, inimbita si Ron Bin sa presinto para magbigay ng salaysay. Pero pagkatapos ng interogasyon, sinabi ni Detective Kim na iginiit ni Ron Bin na nabasa lang ang impormasyon online, kaya pinalaya siya. Personal na hinatid ni Detective Kang si Ron Bin pauwi. Nagmalaki si Ron Bin dahil dinala siya sa presinto kahit walang ebidensya, pero sinabihan siya ni Detective Kang na tigilan ang pagiging bayani at mag-ingat. Kinabukasan, isang delivery man ang nagdala ng tofu kay Ron Bin si Litang iyon. Sinabi ni Ron Bin na may matalinong detective na nakabantay sa kanya at hinintay si Litang na maging maingat. Pagbaba ni Litang, nilapitan siya ni Detective Kim, tinanong kung siya ang nagde-deliver sa apartment 307. Nakaupo sina Detective Kang at Dong Che sa malapit na kotse, at ikinuwento ni Detective Kang na si Ron Bin ay computer addict. Dati tinulungan nito ang isang killer na makatakas, kaya kahina-hinala siya. Bumalik si Detective Kim sa kotse, sinabing inihatid lang ng shipper ang black bean noodles sa 307 pero hindi raw nito nakilala ang may-ari. Naalala ni Detective Kang na ang shipper na ito ang nag-deliver kay Ron Bin noon pero ngayon ay sinabing hindi niya ito kilala, kaya hinintay ang dalawang kasamahan na habulin ang shipper mula sa Jungwaru Eatery. Pumunta si Detective Kang sa apartment, sinalakay ang bahay ni Ron Bin at tinanong, ikaw ba ang pumipili ng mga biktima para sa kanya? Sina Dong Che at Detective Kim, habang hinabol si Litang, nakakita ng maraming itim na unipormadong shipper, pero 2 motor lang ang mailogo ng Jungwaru. Nagpasya si Dong Che na habulin ang isang Jungwaru motor na tumakas, pero pagkatapos ng matagal na habulan, naunahan siya, kaya naghanap siya ng ibang ruta para harangin ang motor ng shipper.
Habang tumatakbo, naharangan ang shipper ng dalawang mover, kaya nahabol ito ni Detective Dongche. Samantalang si Ron Bin ay nakaluhod, ipinaliwanag na hindi niya kilala si Litang, pero sinuntok at sinipa siya ni Detective Kang. Hinintay ang mga superhero figurine sa kanya. Dinala ni Dongche ang shipper, pero iba ito, hindi si Litang. Tumawag ang chief mula sa presinto, ipinasa ang telepono kay Detective Kang, at sinermunan siya dahil viral na ang video ng pag-atake niya kay Ron Bin. May mga patrol pulis sa labas dahil may nag-ulat ng pulis na nananakit ng sibilyan. Binuksan ni Detective Kang ang laptop, natuklasang live ang galaw niya online, natagpuan ang nakatagong kamera sa likod ng pintura, at kinumpis ka ito. Hawak ni Ron Bin ang isa pang kamera, ngumisi ng mayabang, at nang sumugod si Detective Kang, pinigilan siya ni Dongche, at tumakas ang shipper. Pumasok ang dalawang patrol police para pigilan si Detective Kang. Bumalik si Litang sa fast food joint, kinuha ang gamit, at nagpatuloy sa pagtakas, natawa ng bahagya sa viral video ni Detective Kang na binugbog si Ron Bin. Sina Detective Kang, mga kasamahan, at ang chief ay sinermuna ng bureau director, at nang tumalsik ang laway nito kay Chief Park, sumugod si Park para makipaglaban, kaya natanggal sina Detective Kang at Chief Park sa presinto. Patuloy si Litang sa landas ng paggamit ng krimen laban sa krimen, naniniwalang ito ang hustisya. Ang shipper na hinintay ni Dongche ay bumalik sa restaurant, at isang lalaki na may police name tag ang nagtanong tungkol kay Litang, gustong makipagkita. Binago ni Ron Bin ang pagkakakilanlan ni Litang, ginawan siya ng bagong AC bilang Lee Jong-soo, at hinintay siyang patayin ang mga kriminal na umiiwas sa batas, tulad ng isang propesor na nang-akit ng estudyante, iniwan ito ng mabuntis, at hinintay ang kanyang kabit. Mabilis na hinintay ni Litang ang propesor. Nagtatrabaho na si Litang sa isang malaking supermarket, kung saan kasama niya si Dong-a, isang empleyadong laging malungkot, maingat, at natatakot sa mga tingin ng kalalakihan dahil sa isang viral na sensitibong video niya noon kasama ang ex, na nagdulot ng malaking atensyon online, kaya umalis siya sa bahay, lumipat sa malayong lugar, at nagpa-plastic surgery para magbago ng hitsura. Habang nasa bus stop, napansin ni Dong-a na patuloy na hinintay siya ng mga lalaki sa mga forum. Alam pa nilang nagpa-surgery siya, kaya pinunasan niya ang luha. Sinalubong ang ina na bumisita sa busan, at dinala ito sa kanyang kwarto. Binigay ng ina ni Dong-a ang lumang AC na napulot, at tiningnan ni Dong-a ang dalawang napagtanto na hindi niya may alis ang nakaraan kahit bagong pagkakakilanlan ang gamit. Sa gabi, dinala ni Dong-a ang ina sa isang restaurant, kung saan may lalaking kasama ang girlfriend na patuloy na tumitig kay Dong-a na nainis. Nilapitan niya ito, sinabing, ano nang kakaiba sa pagkain ko? Nasabi ka ba kasi nakita mo ang babae sa sex video? Ako nga iyon, anong problema? Tanong ng lalaki, nag-aral ka ba sa Kanseong Elementary? Ikaw si Inseon, di ba? Magkaklase tayo noon. Umupo silang magkausap, nagkwentuhan si Dong-a kay Sang-min ng mahinahon, inamin na totoo ang sinabi niya kanina, nagbalik tanaw sa mga alaala ng kabataan, at nagtawanan. Inihatid ni Sang-min si Dong-a, hinintay ang numero niya, pero sabi ni Dong-a, mas mabuti kung hindi na tayo magkita para maging komportable ako. Tiningnan siya ni Sang-min nang may panghihinayang. Kinabukasan, sa trabaho, tumawag si Sang-min, sinabing nakuha niya ang numero ni Dong-a mula sa mga kaklase sa elementary. Inis si Dong-a, pero sinabi ni Sang-min na binablockmail siya at hinintay ng tulong. Pumunta si Sang-min sa bahay ni Dong-a, ikinuwentong na-leak ang private video niya at ng girlfriend, hinintay ng blackmail, kaya natakot siyang harapin ang mga magulang at naghiwalay na sila ng girlfriend. Tinanong kung paano nalampasan ni Dong-a ang kanyang issue, sumagot siya, kapag may lalaking lumalapit, iniisip ko kung napanood niya ang video ko, kaya hindi ko nalalampasan. Hinawakan ni Sang-min ang kamay niya, sinabing, hindi mo kasalanan iyon, maayos ang ginagawa mo. Naantig si Dong-a, pumasok si Sang-min sa banyo, umisi, at paglabas, sinabihan siya ni Dong-a na magpalubag muna bago magmaneho. Natulog si Sang-min sa bahay ni Dong-a, sa sahig, pero gising na gising siya. Napansin ito ni Dong-a, tinanong kung gusto niyang umakyat sa kama. Kinabukasan, kontento si Sang-min, kumain kasama ang bagong girlfriend, at nangakong magtatrabaho ng maigi para sa kasal.
Si Officer Park, na retirado na, bumisita kay Detective Kang, na suspendido, tinanong kung bakit hindi sinasagot ang tawag ni Dongche. Dumating si Dongche, humingi ng paumanhin kay Detective Kang dahil siya lang ang suspendido pagkatapos ng insidente kay Ron Bin. Ipinangako niyang mahuhuli si Litang at ang computer addict. Ipinakita ni Dongche ang keys, data na nagpapakita kay Litang sa busan pagkatapos nilang mabigong hulihin siya, kasabay ng pagkamatay ng propesor. Sabi ni Detective Kang, sunod na nangyari ang pagpatay sa isang drug dealer at loan shark sa busan, pero walang nahuli. Inaya ni Dongche si Detective Kang sa busan. Sa Busan Police Station, ipinakita nila ang larawan ni Litang para tulungan sa paghuli, pero sinabi ng lokal na pulis na abala sila sa kaso ng propesor, at may natukoy na suspect na may galit. Sa propesor, pero gagawin nila ang lahat para hanapin ang hinintay nila. Habang nagdadala ng stock sa supermarket, narinig ni Litang si Sangmin na matamis na nakikipag-usap sa telepono sa isang babae, at lumabas si Dong-a, kung saan nilapitan siya ni Sangmin na parang matalik na magkapatid. Napansin ni Litang na mukhang sinungaling ang lalaki. Sa bahay ni Dong-a, nang tanungin siya kung pwede siyang sumama sa Seoul, nag-alinlangan si Sangmin, at nang makatanggap ng text, itinago ang telepono. Bumangon si Dong-a, tiningnan ang telepono, at nakita ang video mula sa fiance ni Sangmin tungkol sa kasal nila. Hinintay ni Sangmin ang telepono, at tinanong siya ni Dong-a, hindi ba't dahil naghiwalay kayo kaya ka lumapit sa akin? Sino ka ba talaga? Ang totoo, pagkatapos ng unang pagkikita, pumunta si Sangmin sa basurahan, hinintay ang package, para kay Dong-a para makuha ang numero niya, at hinintay ang leaked video niya, tinitigan ito ng may pagnanasa. Inamin ni Sangmin na nagsinungaling siya para makasama si Dong-a, sinampal siya ni Dong-a, tinanong, hindi mo ba ako itinuring na tao? Nagkasigawan sila, sinabi ni Sangmin na si Dong-a ang unang nag-aya, kaya wala siyang karapatang magmalaki. Nang magbanta si Dong-a na sasabihin sa fiance at katrabaho ni Sangmin, itinulak siya nito, sinakal, at hinintay sa kama hanggang sumuko ang katawan niya. Sina Detective Kang at Dongche, nasa hotel sa Busan, ay napanood ang balitang may sunog sa isang apartment. Narinig din ito ni Litang, nalaman na ang namatay ay isang 29 anyos na transient. Sa isang convenience store, nagsismisan ang mga matrona, sinabing hindi sunog ang dahilan ng pagkamatay kundi pagpatay, dahil narinig ang pag-aaway niya buong gabi. Ang lalaking naghanap kay Litang sa delivery agency ay naroon din sa Busan Police Station. Inakala ng pulis na namatay si Dong-a dahil lasing siya at nakalimutang patayin ang gas stove, pero iginiit ni Detective Kang na murder ito. Sa supermarket, sinabi ng katrabaho kay Litang na namatay si Dong-a sa sunog kagabi. Napansin ni Litang ang misteryosong lalaki, kaya hinintay niyang tumakas, pero sinundan siya nito. Iniwan ni Litang ang cart, isinuot ang jacket, at tumakbo, pero nakita si Detective Kang na papasok sa supermarket. Hinabol siya nito, at sa bodega, natisod si Litang ng estranghero, na tinanong, ikaw ba ang may gawa ng sunog sa apartment? Bakit ka naging pabaya? Marami akong gustong sabihin sa'yo. Tumakas si Litang. Pumasok si Detective Kang, pero nakatakas na si Litang sa likod na pinto. Sinabi ni Dongche na ninakaw ang keys ng supermarket. Ipinakita ni Detective Kang ang larawan ni Litang sa manager, na kumpirmadong nagtatrabaho siya roon. Habang sinusuri ng isang lalaking hindi kilala ang data ng kamera sa ninakaw na hard drive, nakita niya si Dong-a, na ngayon ay tinutukoy bilang Mina sa pelikulang E-Killer Paradox na nakikipag-usap kay Sangmin, nakilala na ngayon bilang Carlo. Nang pumunta si Carlo sa ospital para magpatingin, sinabi ng doktor na may gonorrhea siya at kailangang uminom ng gamot at iwasan ang pakikipagtalik pansamantala. Balak niyang tawagan ang kanyang fiance para sabihin ito, pero naunahan siya nito sa pag-amin, may gonorrhea ako, pasensya na, isang beses lang ako nagkamali. Sinabi ng mga kaibigan ko na magsaya muna bago magpakasal. Kasalanan ko. Galit na tinawag siya ni Carlo na malandi at agad na nakipaghiwalay. Pag-uwi niya, may lalaking naghintay sa kanya, nagpakilalang pulis na siyang investigador sa kaso ni Mina. Nang sabihin nitong may narinig na pagtatalo sa bahay ni Mina, inamin ni Carlo, natulog ako sa kanya noong gabing iyon. Nalaman niyang hindi pa ako nakipaghiwalay sa girlfriend ko, kaya nag-away kami, pero hindi ko siya pinatay. Biglang pumalakpak ang lalaki, kinuha ang mga sandata mula sa kanyang bag, sinakal at sinipa si Carlo. Si Litang, na ngayon ay tinutukoy bilang Marco, ay nagmaneho ng truck at sinabi kay John Bin, na kilala na ngayon bilang Diego, hindi ko pinatay si Mina.
Magtatago muna ako sa labas ng busan. Sinabi ni Diego, wag muna tayong mag-usap. Kung maramdaman mo ulit iyon, wag kang makikipatay. Nakatali si Carlo at napagtanto niyang hindi pulis ang lalaki. Sabi nito, dati akong pulis. Hinintay ko ang isang lalaki na dapat nandito na para tapusin ka. Binigyan niya ng papel si Carlo para isulat ang pag-amin. Inamin ni Carlo na siya ang pumatay kay Mina, pero pagkatapos isulat ang pag-amin, nawalan siya ng hininga. Nilinis ng lalaki ang lugar at narinig ang babala ng building manager na patayin ang induction stove dahil madalas ang sunog dahil dito. Si Dongjay, na ngayon ay tinutukoy bilang Rico, at isang pulis ay pumunta sa bahay para hanapin si Carlo. Nang kumatok sila, umalis ang lalaki. Inilapat ni Rico ang tainga sa pinto, narinig ang tunog ng gas, at biglang sumabog na nagtapon kay Rico sa sahig. Dumating sina Detective Kang at ang hepe ng pulis sa busan para hanapin si Marco. Tinawagan ng pulis ang seguridad para humiram ng susi, pero ninakaw na ito, kaya ginamit nila ang martilyo para buksan ang pinto. Nakita nila ang silid na puno ng foam mula sa fire extinguisher at wala na si Marco. Bago iyon, nang pumasok si Marco sa elevator para tumakas, nakita niya ang refleksyon sa salamin at natakot na baka patayin niya ang binatang kasama niya, kaya lumabas siya. Nagtaka ang binata na maisuot na earphones, hawak ang fire extinguisher at susi, at pumasok sa silid ni Marco para ispray ang foam. Sinabi niya sa pulis na ginawa niya ito dahil sinamaan siya ng tingin. Naghinala ang hepe na baka kaalyado ni Marco ang binatang ito dahil tinulungan nitong burahin ang ebidensya. Sa puntong ito, umuwi ang misteryosong lalaki na tinutukoy na ngayon bilang shadow sa pelikulang E-Killer Paradox at nag-iniksyon ng gamot na pampawala ng sakit sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay hinubad ang guwantes at hinugasan ang kanyang kamay na halos itim na. Si Rico, na dating Dongjay, ay nasa ospital at tumawag kay Detective Kang, na ngayon ay tinutukoy bilang Mateo. Nakita ko siya, dumaan siya sa akin, pero hindi ako sigurado kung siya ang hinayaan mong makatakas noon. Pasensya, pero sinilip ko ang files mo. Dapat puntahan mo si Ron Bin, na ngayon ay si Diego, para malaman kung kasabwat niya si Marco at ang lalaking iyon. Sinabi ni Mateo kay Rico na magpahinga na lang. Ngalit ang nanay ni Rico kay Mateo, dahil maingay ito at hindi pinapahinga ang mag-ama. Tingnan mo, kamukha mo ang tatay mo noon. Ipinakita ng doktor sa mag-ina ang form ng pahintulot kung ititigil na ang life support ng tatay, dahil bababa ang kalidad ng buhay nito kung itutuloy ang paggamot, at pinayuhan silang pag-isipang mabuti. Nang gabing iyon, nagpasya si Rico na huwag magpagaling sa ospital at nagpatuloy sa pag-iimbestiga kay Diego. Pag-uwi, nakita niya si Shadow sa bahay, sinisira ang kanyang mga tech na laruan. Tinanong ni Diego, ikaw ang may gawa ng pagsabog ng gas, di ba? Kinumpirma ito ni Shadow at tinanong, naglalaro ka pa rin ba ng superhero? Dati tinawag mo akong bayani ng panahon, pero nang sabihin ni Diego na hindi ako karapat-dapat, binugbog ko siya. Sinisi niya si Diego, dati tinuruan mo ako ng mga trick, pero napagod ako sa paghabol sa'yo, kaya sumuko ako. Tinanong niya kung sino ang kasama ni Diego, pero sinabi nitong hindi pa niya nakokontak ang lalaki. Tiningnan ni Shadow ang mata ni Diego at nalaman na nagsasabi ito ng totoo. Hiniling niyang makipagkita sa batang iyon para turuan ng leksyon at hiniram ang libro sa safe, may kakaiba sa gitnang pahina nito. Nang pigilan siya ni Diego, kinuha pa rin ito ni Shadow at umalis. Hinabol siya ni Diego na may baseball bat, pero natumba siya ng suntukin ni Shadow sa tiyan. Si Marco, dating litang, ay nagtatago sa isang arcade para maglibang. Nang makita ang isang lalaking mahaba ang buhok na naglalaro sa katabing makina, kinilabutan siya at tinitigan ito, pero naisip niyang mali ang nararamdaman kaya umalis. Dumating si Rico sa bahay ni Diego para mag-imbestiga, pero sinalubong siya ni Shadow, binugbog, at ibinagsak sa sahig. Nang malaman ni Shadow na pulis si Rico at mag-isa, itinapon niya ito na parang bagay. Nadala si Rico sa ospital na malubhang nasugatan. Pumunta si Mateo sa presinto at nakita si Diego na naghihintay, humihingi ng pagkakataong makipag-usap. Sinabi ni Diego, nakita ko lang na walang malay ang batang pulis, hindi ko alam kung sino ang may gawa. Hindi ko alam na bumalik na siya sa Korea. Akala ko wala na siyang kinalaman sa akin. Ibinigay niya ang mga file, siya ang sumira sa detective noon, at siya rin ang may gawa ng pagsabog sa bahay ni Carlo. Sinabi ni Mateo, kung ibinigay mo ito noon, hindi sana nakatakas ang lalaking iyon. Palagi kang nakadefensa at handang magmalaki kapag masama ang sitwasyon. Sinabi ni Diego, na dating John Bean sa pelikulang E-Killer Paradox, kay Mateo, na dating Detective Kang, si Marco, dating litang, ay iba sa kanya at walang kinalaman sa kaso. Kung tulungan mo ako, sasabihin ko lahat ng gusto mong malaman. Siguro gusto mo ring maghiganti sa nangyari noon.
Itinapon ni Mateo ang mga file at sinabing, umalis ka na at huwag kang magpagulo. Habang umalis si Mateo, may dumating na bagong hepe ng presinto na pumalit sa luma na na-demote. Si Songtron, na ngayon ay tinutukoy bilang Victor, ay nasa taxi. May nakita siyang magkasintahang naglalambingan mula sa isang resto. Nang may kotse na dumaan, sumigaw ang lalaki sa driver. Ipinaliwanag ng driver na dapat sa sidewalk siya, pero lalo itong minura. Naiinis si Victor, kaya nagpakilalang direktor ng isang entertainment company gamit ang peking business card. Di nagtagal, nasa rooftop na ang lalaking mayabang, na dala ng peking card ni Victor. Ang kasintahan nito ay lumuhod, humingi ng awa. Pinangako ni Victor na palalayain siya kung magbabago na ito ng buhay at humiram ng ballpen. Sinabi ng babae, estudyante ako ng fine arts, wala akong ballpen. Narinig ito ni Victor, kung ganoon, siguro magaling kang gumuhit ng mukha ko. Nataranta ang babae, sa mababang paaralan lang ako, hindi ako marunong gumuhit. Sa huli, nakuha ni Victor ang isinulat na pag-amin ng babae na gumagawa siya ng gulo, bastos sa matatanda, lumalayas sa klase at gumagamit ng droga. Umuwi si Marco sa kanyang kwarto at nanood ng balita, nalaman na ang lalaking mahaba ang buhok na nakita niya sa arcade ay isang pumatay at hinintay ng pulis. Pumunta si Mateo sa ospital, pumirma sa form para itigil ang life support ng kanyang ama, at malungkot na sinabi, magpahinga ka na, papa. Tumawag ang bagong hepe, si Mon, na humiling ng pagkikita. Dumiretso si Mon sa bahay ni Mateo, dala ang profile ni Victor at isang bagong kaso, ang pagpatay sa apo ng chairman ng Buzon Construction. Nangako ang mga superior ng promosyon kung malulutas ito, at hiniling ni Mon, tulungan mo akong makakuha ng kredito. Bumalik ka sa trabaho bukas. Si Diego ay pumunta sa Buzon Construction, na palibutan ng mga goons. Biglang tumawag si Marco, kaya humingi siya ng paumanhin para sagutin ito. Tinanong ni Marco tungkol kay Victor. Kwento ni Diego, noon, nakita ko siyang nag-isa na bumagsak ng 2 kriminal para ipagtanggol ang mahina, kaya nilapitan ko siya para makipagtulungan sa pagbibigay ng hustisya. Nang marinig niya ito, umiyak siya, pero hindi ko inasahan na magiging ganito siya kabrutal at baliw. Mali ang paghusga ko sa kanya. Hiniling ni Marco na makipagkita kay Victor. Pumasok si Diego para sabihin sa mga goons na magbabago ang plano. Si Victor ay sinusuri ang mga nakolektang pag-amin nang makatanggap ng mensahe mula kay Diego na gusto siyang makita ni Marco. Tinawag niya si Marco sa video call at sinabihan kung saan magkita. Sina Diego at ang mga goons ng Buzon Construction ay lihim na sumusubaybay at kaya ni Diego na i-track ang galaw ni Marco. Sumunod si Marco sa direksyon ni Victor at dumating sa isang walang laman na club kung saan nakaupo si Victor, kumakain ng mansanas. Si Diego, na dating Johnny sa pelikulang E-Killer Paradox, ay nasa sasakyan at malakas na nag-utos sa mga goons na sundin ang kanyang direksyon, na ikinainis ng leader. Dinala ni Diego ang mga goons sa lugar, pero inutusan ng leader na iwan si Diego dahil ayaw nito sa ugali niya, kaya si Diego ay itinali. Umupo si Marco, dating litang, para makipag-usap, at tinanong siya ni Victor, dating Songtron, may espesyal ka bang kutob kapag nakikita mo ang mga papatayin mo? Ano iyon? Tahimik lang si Marco, pero tinanong, nasaan ang libro ko? Sabi ni Victor, hindi ko pa natapos basahin. Huwag kang masyadong magtiwala kay Diego. Isang mali lang, lilituhin ka niya. Kita sa paghawak niya ng libro. Sumali ka sa akin. Kung may mapatay man ng mali, okay lang. Para sa kabutihan, normal ang kaunting sakripisyo. Marami pang dapat tapusin doon, pero wala na akong oras at lakas. Pag-isipan mo at tawagan mo ako. Pagkaalis ni Victor, kinuha ni Marco ang kutsilyo para umatake, pero madaling napabagsak siya ni Victor, sinipa, at sinuntok sa mukha. Sinabi ni Victor, wala kang kabayanihan, isang ordinaryong pumatay ka lang, at dapat kang mamatay. Dumating ang mga goons, kaya tumayo si Marco, tumakbo palabas, at nakita si Diego na nakatali. Pinutol ni Marco ang tali at tinanong, bakit mo hinintay ang libro? Ipinaliwanag ni Diego, hindi ako nagtitiwala, may plano ako. Habang naglalakad, ipinaliwanag pa ni Diego para mapaniwala si Marco. Nanginginig si Marco, natatakot ako, kuya, at umiyak. Narinig ang putok ng baril mula sa loob, binaril ni Victor sa mukha ang isang guon at sinabi sa iba na may 5 pang bala siya, hinamon silang lumapit. Itinulak ng lider ang mga kasama na maihawak na pamalo at nakabigay ng ilang suntok kay Victor, pero isa pang guon ang natumba. Sumunod ang pangatlo, binaril sa mukha. Pinalibutan siya ng iba, pero masyado siyang malakas, kaya isa pa ang namatay. Gamit ang kutsilyo, nagpatuloy siya, nagpaputok ulit, at may isang bala pa para sa leader. Tumawag ang leader sa kanyang boss, nakatakas siya sa eskinita, boss.
Kontrolado siya ni Victor na tinanong, yung babaeng sa fine arts ba iyon? Naalala ko na. Inamin ng leader na utos ng chairman na hulihin siya ng buhay at patayin gaya ng ginawa niya sa apo nito. Nang dumating ang pulis, mga bangkailang ang nakita. Sinuri ni na Mateo, dating Detective Kang, at mga kasama ang Kihi. Nakitang umalis si Marco at kinalagan si Diego, na nagdala sa mga tauhan ng Buzon Construction doon. Bago iyon, isang pulis ang balak mag-imbestiga sa kumpanya, pero naabala ng protesta. Natuklasan ng isang empleyado na naitala ng Kihi si Victor na sumakay sa taxi sa isang kalye. Pumunta ang pulis doon, nagtanong, pero walang nakakilala kay Victor. Sabi ng isang lalaki, may mga goons din kanina na nagtanong tungkol sa matandang iyon. Si Victor, dating songtron sa pelikulang E-Killer Paradox, ay nakatayo sa itaas ng isang bahay. Pinapanood ang mga pulis at isang grupo ng mga goons na hinintay siya. Natuklasan ng pulis ang kanyang pinagtaguan, puno ng mga liham ng pagsisisi na duguan. Hinikayat ni Diego, dating Ron Bin, si Marco, dating Litang, na sumama sa kanya, malapit nang mahuli si Victor. Pupunta tayo sa lugar na hindi tayo mahuhuli. May plano ako, aayusin ang iba. Pupunta tayo sa mainit na timog at gagawa ng plano para sa hinaharap. Sumang-ayon si Marco at sumakay sa kotse para tumakas kasama si Diego. Ang hepe ng Buzon Construction, na tinutukoy bilang Bostan, ay bumaba sa basement parking at napansing may sumusunod sa kanya. Tumunog ang kanyang telepono at si Victor ang tumatawag. Binugbog siya ni Victor at tinanong, nasaan ang chairman? Sina Mateo, dating Detective Kang, at mga kasama ay sinusuri ang mga posibleng pupuntahan ni Victor, malapit sa Buzon Construction, kaya malamang hinintay niya ang chairman Tan. Sinabi ng isang pulis na nasa pribadong lugar ang chairman. Hiniling ni Mateo sa kasama na sumama sa kanya doon. Isang babaeng staff ang tumawag sa mga gwardiya. Gusto ng chairman na mapag-isa, huwag payagan ang sinuman. Kinokontrol siya ni Victor habang nakatali at nakapikit ang chairman. Akala ng mga gwardiya, nagpapalipas lang ng lungkot ang chairman kasama ang mga batang kasing edad ng namatay niyang apo. Ang babae ay nakahandusay na sa kandungan ng chairman. Nang magising ang chairman, inisa-isa ni Victor ang kanyang mga kasalanan. Dinadala mo ang mga kasosyo, opisyal, at politikong sa lugar na ito para magsaya, di ba? Nahatulan ka ng tax evasion at pagnanakaw ng pondo, pero komportable ka sa kulungan at pinalaya agad. Paano ka magiging halimbawa sa apo mo? Kaya siya namatay. Ang daming namatay dahil sa mga pinag-iba mong bahay. Tuwing nakikita ka sa Ziyi, galit na galit ang pamilya nila. Bukas, ikaw naman ang nasa balita ng 9:00, pero hindi mo na makikita. Dapat kang mamatay. Hawak ni Victor ang matulis na distornilyador nang marinig ang mga paparating. Itinapat ni Mateo ang baril kay Victor, pero itinutok nito ang distornilyador sa lig ng chairman, nagbabantang tatagain ang ugat. Habang nagpapaliwanag si Victor, binaril ni Mateo ang hangin para takutin siya. Tiningnan ni Victor si Mateo, ikaw ba iyon, Mateo? Bata ka pa nang magkita tayo sa presinto. Naging detective na ang anak ng pamilya mo. Gusto mong maghiganti sa pumatay sa tatay mo? Barilin mo ako, bata. Galit na galit si Mateo, pero naunahan siya ni Victor, na agad ding inaresto ng pulis. Nalungkot si Mon, ang hepe, dahil kung buhay ang chairman, mas perpekto ang kaso, at siguradong magugustuhan ng media ang kwento ni Mateo na nahuli ang kriminal na nagpa-vegetative sa kanyang ama. Sinabi niya, kung may interview, sabihin natin ginawa natin ang lahat para iligtas ang chairman at magpanggap kang malungkot. Ipapadala ko ang tatay mo sa ospital ng pulis para sa paggamot. Tinitigan ni Mateo si Victor habang inaaresto. Si Victor, dating songtron sa pelikulang E-Killer Paradox, ay inaaresto ng pulis patungo sa presinto, habang sina Diego, dating Ron Bin, at Marco, dating Litang, ay tumigil sa isang rest stop para magpalipas ng gabi. Kwento ni Diego, noong bata ako, nagising ako at nakitang pinatay ang mga magulang ko nang magnanakaw sa bahay. Dumating ang pulis, pero walang nahuli. Doon ko napagtanto na kailangan ko ng lakas para sa katarungan, pero mahina ako at hindi matipuno, kaya nagpasya akong humiram ng kapangyarihan. Si Victor, habang inaaresto, hiniling na paluwagin ang posas, dahil hindi siya makahinga, ipinakita ang kanyang itim na kamay, at sinabing, may diabetes at high blood ako. Natakot ang pulis at bahagyang binuksan ang posas. Kinagat ni Victor ang tainga ng pulis, hinampas ang driver at 3 pulis gamit ang posas, kinuha ang baril ng isa, at natumba ang sasakyan. Siya ang nakalabas, nakakuha ng baril at nakatakas.
Habang kumakain sina Marco at Diego sa isang tindahan, narinig sa balita na pinatay ni Victor ang 2 pulis habang dinadala sa presinto at nakatakas. Pinaghihinalaan ng pulis na organisado ang krimen at sina Marco at Diego na posibleng nakipagkita kay Victor ay kasama sa plano ng mga pagpatay. Si Rico, dating donghan, habang nag-aaral ay ipinakita ng kanyang kasintahan ang balitang ito. Ang ate niya, pagkabasa, ay tumawag sa kanilang ina na hinimatay sa sobrang gulat. Hindi na rin mapakali si Marco. Hinikayat siya ni Diego na tumakas sa mas mainit na bansa. Nakipagkita si Diego sa 2 nagbibigay ng serbisyo sa paglusot ng hangganan sa isang dental clinic na kilala niya. Sinabi sa dentista, "Wala akong ibang pupuntahan kundi dito." Pinlano nila ang ruta papuntang China sakay ng barko. Si Victor, nahihirapan, ay iniwan ang kanyang telepono sa isang truck para iligaw ang pulis. Natuklasan ng pulis ang telepono, hinabol ang truck, pero iniwan lang ito ni Victor. Ninakaw niya ang mga damit para magpalit at maiwasan ang pulis. Habang papuntang daungan si Marco, nakatanggap si Diego ng tawag mula sa dental clinic. Si Victor ang tumawag at ang dentista ay nakaluhod. Hiniling ni Victor na magkita sila sa isang pabrika sa Osan. "Tandaan, hawak ko pa ang librong hiniram ko." Hindi sinabi ni Diego kay Marco, sa halip ay nagpanggap, "Kailangan nating maghiwalay papuntang daungan, delikado kung magkasama. Sasakay ako ng bus." Pumasok si Diego para maghanap ng bus, habang kinuha ni Marco ang telepono niya, nag-install ng tracking app at inilagay ang kanyang numero. Sumakay si Diego sa bus at si Marco sa isang van. Dinala si Marco sa daungan, kung saan may nagdala ng motorsiklo, nagbigay ng pasaporteng Chinese, at sinabing maghintay hanggang gabi bago umalis. Hawak ni Marco ang pasaporte, binasa ang liham mula kay Diego, "Hindi kita masasamahan." Sinabi ni Diego, dating Ron Bin sa pelikulang I-Killer Paradox kay Marco, dating litang, "Mag-ingat ka," sa liham. Kinuha ni Marco ang backpack at umalis. Si Victor, dating songtron, dala ang isang bungkos ng bulaklak, pumasok sa ospital kung saan ginagamot ang ama ni Mateo, dating Detective Kang. Narinig ng asawa ang ingay, lumabas, at pagbalik, nakita ang bulaklak sa mesa at isang tao sa kwarto. Natumba ang ina malapit sa bote ng gamot at si Victor ang katabi niya. Umuwi si Mateo at nakita si Diego na nagsabing, "Nandito ako para hulihin si Victor." Pinapasok siya ni Mateo at tinanong, "Sino ka para hulihin siya?" "Kasabot mo sina Victor at Marco at maraming namatay dahil sa mga sakit na ideal mo." Tinanong ni Diego, "Bakit hinayaan mong mamatay ang chairman Tan sa harap mo?" Nangako si Diego, "Tutulungan kitang hulihin si Victor dahil kilalang kilala ko siya, pero may isang kondisyon." Tumawag si Officer Kim, kaya tinanggihan ni Mateo ang alok ni Diego, sinagot ang telepono, at nagulat sa balita tungkol sa kanyang mga magulang. Umalis siya, sinundan ni Diego. Sa ospital, namatay ang ama ni Mateo. Sinabi ni Kim, "Okay lang ang nanay mo, magigising siya. Kami ang bahala sa buro ng tatay mo." Natulala si Mateo, dumaan sa bulaklak at tumakbo palabas. Sinabi ng isang pulis kay Kim, "Hindi pa ibinalik ni Mateo ang baril, nag-aalala ako." Sumakay si Mateo sa kotse, tiningnan ang baril sa glove compartment, at nagmadaling nagmaneho kasama si Diego, pero hinintuan sila ni Mon, ang hepe. Humiga si Diego para magtago. Nagpaabot ng pakikiramay si Mon. May 2 kasamang pulis ang tumakbo palabas, pero mabilis na umalis si Mateo. Kahit pinatahimik siya ni Mateo, paulit-ulit na hiniling ni Diego, "Patawarin mo si Marco, iba siya kay Victor, espesyal dahil walang iniiwang ebidensya. Tutulungan kitang hulihin si Victor, kahit anong mangyari sa akin, pero pakikalayaan mo si Marco. Alam mo na ang mga pinatay ni Marco ay mga dapat mamatay." Ipinakita ang video sa telepono ng isang prosecutor, ang salarin sa pagkawala ng estudyante sa Cheongdam. Hininto ni Mateo ang kotse, bumaba, itinulak si Diego, at sinabi, "Akala mo ba Diyos ka para magdesisyon kung sino ang dapat mamatay?" Sumagot si Diego, "Hindi ba personal din ang dahilan mo para hulihin si Victor?" Sabi ni Mateo, "May dahilan ako." Hiniling ulit ni Diego na makipagtulungan para hulihin si Victor, "Tatanggapin ko ang parusa pagkahuli natin siya." Ninakaw ni Marco ang motorsiklo ng mga smuggler para tumakas, pero sumuko ang makina, kaya tumakbo siya para hanapin si Diego, nakarating sa kanyang kotse at nagmaneho. Dumating si Diego sa abandonadong pabrika sa Osan para makipagkita kay Victor. Hiniling na tumigil ito, "Gagawa ako ng lahat ng gusto mo." Napansin ni Victor ang isa pang bisita, tinawag si Mateo, "Lumabas ka."
Sinabi ni Victor kay Diego, ginagamit ka lang ni Mateo para sa personal na paghihiganti. Buong buhay niya hinintay akong mahuli dahil ako ang bumasag sa ulo ng tatay niya. Sabi ni Mateo, hindi kita hulihin, papatayin kita. Sa labas, dumating si Marco sakay ng kotse, gamit ang tracking API sa telepono ni Diego. Si Victor, dating songtron sa pelikulang E-Killer Paradox, ay hiniling kay Mateo, dating Detective Kang, na magpasalamat dahil pinalaya ko ang tatay mo, na buhay man ay parang patay na rin. Alam ko, nag-aalinlangan kayo ng nanay mo kung kailan siya patayin. Kinuha ni Mateo ang baril, pero sabi ni Victor, wala kang mata nang pumatay. Biglang dumating si Marco, dating litang, na ikinatuwa ni Victor. Nang kumurap ang ilaw, hinawakan ni Victor ang baril at nagpaputok. Nagbarilan sila ni Mateo sa kumukurap na ilaw ng abandonadong pabrika. Biglang tumakbo si Marco mula sa likod, hinampas si Victor, at tinulungan siya ni Diego, dating Ron Bean, na idisarma si Victor. Nag-aim si Mateo at nagpaputok, tumama ang bala sa tiyan ni Victor, pero si Diego ay tinamaan ng ligaw na bala mula kay Victor at namatay agad. Umiiyak si Marco, bakit ka nagpakita? Bakit hindi kami naghiwalay ng landas? Sabi ni Victor, kailangan ang mga katulad natin sa mundo. Tinanong ko kung paano mo nagawa ang maraming pagpatay, totoo ba ang kakayahan mo, at magkaiba ba tayo? Pinatahimik siya ni Mateo, pero sinabi ni Victor, hindi rin mabuti ang nanay mo. Akala mo ba niloko niya ako? Hindi, tanga, Simon, ang dating hepe na na-demote kasabay mo, ang karelasyon niya. Siya ang kaibigan ng tatay mo, at nagsimula sila noong naging vegetative ang tatay mo. Patayin mo ako, pero kung mamatay ako, hindi mo malalaman kung bakit nangyari ito sa tatay mo. Kwento ni Victor, dati akong mabait na pulis sa ilalim ng tatay mo. Kahit anong gawin ko, hinamak niya ako. Nagpakapagod ako sa pagsasanay at pag-aaral para respetuhin niya, pero sa kanya, isa lang akong taang palpak. Noong araw na iyon, ang babae sa kantin ng presinto ay babalik sa China, kaya nangalap ako ng donasyon mula sa mga kasama, kabilang ang tatay mo, pero binaliwala niya ako at hiniling na magdala ako ng bag kay babae. Dinala ko ang donasyon at bag, at sinabi niyang ipapadala ito sa kakilala sa China. Nang gabing iyon, sa balita, isang Chinese-Korean na babae ang nahuli ng pulis sa China, dahil sa iligal na droga mula Korea iyon ang bag na ipinadala ng tatay mo. Ninakaw niya ang droga na kinumpiska sa loob ng 5 taon, ginamit ang inosenteng babae. Tinanong ko ang tatay mo kung palalayain ang babae, pero itinanggi niya at sinisi ako, sinipa, at ginamit ang paraan ng guon para turuan ako. Sinabi niyang anak lang ako ng pumatay at dahil sa kanya kaya ako naging pulis. Nagpasalamat ako, pero alam ko rin na pinipigilan niya ang promosyon ko. Nagrebelde ako, tinanong kung bakit niya ako ginanon, at sa kanya, anak lang ako ng pumatay. Kaya ginawa ko ang hinintay niya, hinampas ko ang ulo niya hanggang bumagsak siya. Nakinig si Marco, kinilabutan, habang patuloy na minamanipula ni Victor si Mateo. Sinabi ni Victor, dating songtron sa pelikulang E-Killer Paradox, ang tatay mo ang dahilan kung bakit ako naging ganito, isang kurakot na pulis, at ang nanay mo ay isang babaeng landi. Sinubukang kunin ni Marco, dating litang, ang baril para patayin si Victor, pero tinanong siya ni Mateo, dating Detective Kang, ano ang pagkakaiba mo sa kanya? Nang sumugod si Victor kay Marco, malamig na tinapos siya ni Mateo. Nangako si Marco, hindi na ako tatakas. Ginanap ang seremonya para sa ama ni Mateo sa presinto bilang isang huwarang pulis na nagbuwis ng buhay para sa kaligtasan ng publiko. Tiningnan ni Mateo Simon, dating Park, ang dating hepe. Si Rico, dating Donghan, ay gumaling na mula sa operasyon sa utak, pero nawala ang dating katapangan at katumpakan ng kanyang mga salita. Tinanggap ni Mateo ang disiplina dahil sa pagpatay kay Victor, isang hinintay na kriminal. Sinabi ni Moon sa media na si Victor ay pumatay ng mahigit 30 tao at 2 pulis sa loob ng 5 taon at binaril ng pulis habang hinintay. Ang kasabwat, si Diego, dating Ron Bean, na pumatay ng 5, ay patay na rin. Naalala ni Mateo na sinabi ni Diego na gagawin niya ang lahat para maging suspect. Sa bahay ni Diego, nakumpiska ang mga sandata at ebidensyang tumugma sa 5 kaso. Sinabi ng Lady Captain kay Mateo na ang kaso ni Professor No ay nangyari sa malakas na ulan, kaya walang fiti, pero may bakas ng ngipin sa persimmon.
Nang mamatay si Diego, nasunog ang lugar, pero na-recover ang ngipin niya, na tumugma sa suspect sa kaso ni No, dahil hiniling ni Diego sa dentista na baguhin ang kanyang ngipin para gayahin ang bakas. Ipinakita ng captain ang larawan kay Mateo, nang mamatay sina Victor at Diego, nandun si Marco. Gabing iyon, hiniling ni Marco na patayin mo siya para tapusin ang lahat, umaming na hindi katarungan ang ginawa niya. Nagpaputok si Mateo pero walang bala ang baril. Tinanong niya, totoo bang iba ka, o swerte lang? Tumakas ka o sumuko, ikaw ang magdedesisyon. May huli sa'yo pero hindi ako. Umalis si Mateo at nasunog ang bodega dahil sa electrical fault. Sinubukang iligtas ni Marco si Diego, pero hindi niya kaya at nasunog ang librong E-Crime and Punishment. Nalinis muli ang mga ebidensya ni Marco. Tinanong ng captain si Mateo, sa palagay mo, kasama ba si Marco sa kaso? Nag-isip si Mateo. Inaprobahan ng prosecutor na huwag kasuhan si Marco. Simon, retiradong pulis, ay lumipat abroad kasama ang pamilya. Habang naglalakad, nakita niya si Marco na dating hinintay niya na nasa parehong bansa, madalas nagpapadala ng sulat sa Korea at gumagawa ng mga manu-manong trabaho. Isang araw, habang pauwi, hinintay si Marco ng mga tauhan ng immigration at ikinulong kasama ang ibang iligal na migrante. Hawak ng opisyal ang tunay na record ni Marco, nagtaka, hindi siya kriminal, walang kaso, bakit siya nandito? Nagulat si Marco, umuwi sa Korea at nagsimula ng bagong buhay. Si Marco, dating litang sa pelikulang E-Killer Paradox, ay muling sumasama sa kanyang komunidad. Habang bumibili ng gamit, napansin ni Mateo, dating Detective Kang, ang balita sa GE na isang lalaki ang pinatay noong nakaraang buwan, ngunit siya pala ang salarin sa mga nakakagimbal na krimen 3 taon na ang nakalipas. Napansin ni Mateo ang kakaiba. Nang araw na iyon, naglalakad si Marco sa kalye, nabangga ang isang binata, at muling sumiklab ang dating pakiramdam sa kanya. Dito natapos ang pelikula.